Tayo ay nasa katayuan para mangalaga ng seguridad ng ating bansa. Ang kinatatakot nila ay lumalaganap ang drugs at kidnap. Para sa kalaman mo, Major, ako mismo ang dumating sa bahay na yun kagabi. Nang nireport kaagad ni Teniente De Leon ang nangyari. Wala yung droga na sinasabi mo. Hostage taking ang nangyari. At mismo si Santos at Halili ang gumawa nun na ikinamatay ng Carmen Salazar na yon. Madalas siyang napapanood sa mga pelikula noong dekada 70 hanggang taong 2017 dahil sa mga papel niya na siyang bumabalanse sa mga kwento ng pelikula. Siya ay mahusay gumanap sa mga papel bilang supporting character. Isa siya sa maituturing na kayamanan at haligi ng industriya ng pelikulang Filipino sapagkat napakahusay niyang gumanap sa kanyang mga papel, swabeng-swabe at natural na natural, bagamat isa na siya sa maituturing na veterano sa larangan ng pag-arte, ay marami pa rin sa atin ang hindi nalalaman ang tungkol sa kanyang personal na buhay. Ito mga lods ang magiging topic ko ngayon. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng content, mangyaring pindutin lamang ang subscribe button, at i-click na rin ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod kong videos. Halika't alamin natin ang kwento ng buhay, at naging sanhi ng kamatayan, ng isang veteranong aktor, na minsan ang nagbigay sa atin ng saya at inspirasyon sa buhay, pero bago ang lahat, ay isang maikling intro muna tayo. Hello mga Lodi, welcome to my channel. Sa aking munting channel, ay aking inilalahad ang iba't ibang kwentong sinapit, at naging kapalaran ng ating mga iniidolo, sa industriya ng pelikula, musika, sports at politika. Mga kwento ng buhay nila, tulad ng karamdaman, krimen, trahedya, kamatayan, at mga kontrobersyang nagpayanig sa mundo nila. Sila na mga tinitingala natin, at minsan ang nagbigay saya, nagpangiti, nagpahanga, at nagbigay inspirasyon sa ating kapwa. Ating alamin at kumustahin ang mga kalagayan nila, at kung nasaan na sila. Isang paalala. Ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko, na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko, ay hindi nagsasaad ng tama, at eksaktong impormasyon, tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko. Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. Si Ernesto Zarate, na mas kilala bilang Ernie Zarate, ay isang veteranong aktor ng pelikulang Filipino. Siya ay ipinanganak noong December 14, 1939. Siya ay nag-aral sa University of Santo Tomas at St. Louis University sa Baguio City. Kadalasan niyang ginagampanang papel sa mga pelikula ay bilang isang mayor, abogado, ama at halos lahat na yata ng mga papel sa pelikula ay kanya nang nagampanan. Ikaw pala ang kumukup kay Georgia nung umalis siya sa bahay. Pero nasisiguro ko na may pagmamalasakit ka sa kanya. Nito mga huling araw, bago namatay si Don Dionisio, may nararamdaman akong hindi tama sa bahay ng mga Saragosa. Hindi ko na sasabihin sa iyo mga detalye pero gusto kong malaman mo na sa aking pananaw, kahina-hinala ang pagkamatay ni Don Dionisio. Lingid sa kaalaman ng karamihan, si Ernie Zarate ay isang architect, at minsan na rin siyang naging DJ, sa isang FM radio station. Bukod pa rito, siya ay isa ring magaling na manunulat. Siya ang nagsulat ng Malictionary, na may 3 serye. Ang Malictionary ay naglalaman ng mga salitang mali ang pagbigkas ng mga Pinoy. Noong siya ay nasa 10 taong gulang pa lamang, ay lumabas na siya sa kanyang kauna-unahang pelikula na may pamagat na Kahit Mundo'y Matunaw, bilang ang batang Fernando Poe Sr.
Sa loob ng 3 dekada niya sa larangan ng pag-arte, napasama na siya sa mahigit kumulang na 300 pelikula. Ilan dito ay ang mga sumusunod: Relasyon, noong 1982, na pinagbibidahan ni Vilma Santos at Christopher De Leon. Daang Hari, noong 1984, na pinagbibidahan naman ni Fernando Poe Jr. Kapag puno na ang salop, noong 1987, na pinagbibidahan pa rin ni Fernando Poe Jr. Hindi pa tapos ang laban, noong 1994, na pinagbibidahan pa rin ni Fernando Poe Jr. Patayin sa sindak si Barbara, noong 1995, na pinagbibidahan naman ni Lorna Tolentino, Don Zulueta at Tonton Gutierrez. Ben Delubio, noong 1998, na pinagbibidahan naman ni Ramon Bong Revilla Jr. Batas ng Lansangan, noong 2002, na pinagbibidahan ni Fernando Poe Jr. At Shake, Rattle and Roll 9, noong 2007, na pinagbibidahan naman ni John Prats, Roxanne Ginoo at Dennis Trillo. Dahil sa husay niya sa mga pagganap niya sa samut-saring mga pelikulang Filipino, ay hindi katakatak ang humakat din siya ng mga parangal mula sa mga kilalang award-giving bodies, tulad ng FAMAS at Gawad Urian Awards, na nagbigay daan upang mas makilala ang kanyang angking galing sa pag-arte. Si Ernie Zarate ay nagkaroon ng karamdaman na diabetes, at dahil marahil sa kanyang edad, ito ay mas lalo pang lumala, hanggang sa umabot pa na pati ang kanyang mga kidneys ay naapektuhan at hindi na gumagana, at noon ngang taong 2015, ay sumailalim siya sa dialysis, dahil sa kidney failure. At dahil marahil nga sa kanyang edad, ay hindi na kinaya pa ng kanyang katawan ang kanyang karamdaman. Si Ernie Zarate ay pumanaw noong September 16, 2017, sa edad na 77, dahil sa komplikasyong dulot ng sakit na diabetes. Ang kanyang mga abo ay nasa Christ the King Parish Columbarium Green Meadows, sa Quezon City. Ano't ano pa man, ang mga naging kapalaran ng ating mga iniidolo ay hinding-hindi kailanman matatawaran. Ang kanilang mga naging ambag sa industriya na minsan ang nagbigay sa atin ng saya, nagpangiti, nagpahanga, nagpaibig, at nagbigay inspirasyon sa ating kapwa. Nais ko lamang pong batiin ang isa nating masugid na taga-subaybay, na si Jade Mark Soldavia Timsay, dahil sa walang sawa niyang pagtangkilik sa ating munting channel. Muli, maraming salamat sa iyo, Lods. Ikaw talaga, pare. Pero alam mo, partner, sa panahon ngayon, in order to succeed, dalawang bagay lang kailangan: money and friends. Is with the right connections. Diba? Okay. I stand corrected. If you have the right friends in the right places and money, you will succeed whether it be in business or politics.